huli ka, siyempre may record ka na. Ano ka na sa PR mga par. Medyo tagilid ka na dyan sa PR kasi may ano ka na dyan eh. Mayroon ka ng record sa kanila. So yan nga, sabi ko nga, hindi natin maiwasan din kasi mayroong iba talaga na kailangan talaga magtrabaho mga par, no? Kasi talagang kulang. Davao del Sur nandito. Oh, Canada. Good morning mga par. Welcome back to my channel again. Today is Monday. So pasok tayo mga par. Ang ganda ng panahon ngayon. Oh, hindi nga ako inopen ko lang. Ngayong week daw iinit mga par, no? Or iinit siya. Kaya nung sa titirahan namin mga par, pinatay na kasi nila yung aircon. So hiniter na nila. So nalaman ko pagka pinatay pala yung aircon, yung sa lamig, hindi na. Akala ko pag pinatay siya, may option pa kami na magpaandar ng aircon. Pwede kami magpaandar ng heater. Pero wala na pala. Pag pinatay na yung aircon, ito nang gawin mo dun sa control. Mainit tayong lumalabas mga par, or patayin mo na lang kung ayaw mo ng ano. Kasi dun sa ano namin, mainit na sa titirhan namin. Pag ginagawa na lang, inopen ko na lang yung bintana mga par. Inopen ko yung bintana para pumasok yung lamig. Tulad ngayon, hindi naman masyadong malamig mga par. Sakto lang, oh. Pwede nga mag t-shirt nga eh. Madaling araw ngayon. So ito nga yung sabi nila na iinit. Tignan natin yung weather today. Yan. O 14 tsaka feels like 13. So ano mga par, no? Maganda. Yan, hindi masyadong mahangin, no? Kaya kagabi bago ako matulog, inopen ko yung bintana mga par, no? Tapos hindi na ako nagpaandar nung sa heater kasi mainit. Ngayon pagising ko kanina, medyo malamig-lamig. Sakto lang mga par. Yung ko lang si Mrs. mamaya pag kagising niya kung sasarado ba niya. Pero inopen ko lang ng konti para may pumasok mga lamig. So yun mga par, happy Monday sa lahat ng dito sa Toronto at sa buong Canada. Madilim lang mamaya ulit mga par. So mga par, kabili na tayo ng kape natin, ang ating Tim Hortons. Tim Hortons tayo ngayon. So ayun mga par, si Sir Ali pala galing sa atin gabi. Nag-chill kami ni Sir Ali, gala siya ng isang kahon na beer. Tapos chicharon, sarap mga par. Chicharon na chicken skin mga par. Yum eh. Dito na yung bus, takbuhin ko lang mga par, kasi yung bus hindi tayo dito mga par. Ayan natin, ay labas pa pala siya. Okay lang. Sila natin yung kape. Kape.
Monday. Sarap. Isa ng araw mga par. Mamaya pala may pagkikwentuhan tayo mga par, no? Tungkol doon sa mga nahuli na mga international students na nagtatrabaho mga par ng sobra-sobra, no? Mamaya pagkikwentuhan natin. Yon mga par. Ito man tayo sa maliwanag kasi maliwanag pa dito eh. So yun nga, no? Napanood ko sa balita mga par, no, na yung authority dito sa Canada, yung CBSA is nagkaroon na ng mga spot checks mga par, no? Yung nagche-check na sila sa mga illegally na nagtatrabaho dito mga par. So meron nang nahuli mga par, nasa 950 yung mga nahuli, ayon doon sa balita. And lahat nun ibang lahi mga par, hindi natin kalahi, hindi natin kababayan. So alam niyo na kung anong lahi yung nahuli, kasi ano sila mga par, nagtatrabaho sila sa yun, yung bawal. Tulad ng yung student dapat 20 hours per week ka lang. So sila sumobra mga par, no? Kaya yun, ano sila, parang ano sila dong, kasi pag nahuli ka siyempre may record ka na, ano ka na sa PR mga par, medyo tagilid ka na dyan sa PR kasi may ano ka na dyan eh, mayroon ka ng record sa kanila. So yan nga, sabi ko nga hindi natin maiwasan din kasi mayroong iba talaga na kailangan talaga magtrabaho mga par, no? Kasi talagang kulang. Pero yun, hindi naman yun dahilan talaga mga par, na gawin mo yan kasi bawal talaga yun mga par eh. Wala kang, pag nahuli ka, wala kang reason na sasabihin sa kanila, na sasabihin mo na kulang yung pera mo, kulang yung panggastos mo. So hindi mo pwedeng idahilan yun sa kanila mga par. So negative yun. So pag nahuli ka nila ay talagang magkakaroon ka ng record sa kanila, and yari na yung PR pathway mo mga par, yung PR application mo in the future, sigurado kung hindi ka hihigpitan ay talagang wala yung PR natin dyan mga par, no? So alam ko meron talagang gumagawa niyan na mga ganyan na kasi dahil nga kulang talaga mga par. Yung masakit na katotohanan talaga, kaya lang kailangan din nating sumunod sa patakaran nila dito mga par, no? Yung rules nila, kasi yung rules na yan, yun yung napaka-importante. Kasi once na nalabag mo yan mga par, wala na talaga, talagang 50-50 na yung kung may pangarap ka na ma-PR dito. Well, kung hindi mo gusto ma-PR, gusto mo nang umuwi, nasa sayo yan. Pero tulad natin na talagang gusto mag-stay mga par, no? Dito sa Canada kasi syempre dito na tayo, talagang hindi tayo lumalabag sa kanilang mga rules mga par, no? Kaya lagi tayong nagbabasa doon sa IRCC. Kung gusto nyo malaman, canada.ca mga par, yung website, basa tayo doon. Saka syempre naabangan natin yung mga updates mga par ng IRCC para hindi tayo makalabag ng mga rules nila rito. Kasi syempre may plano rin tayo in the future, yun, kapag-stay tayo rito. Yun lang, no? Wala naman ako nabalitaan pa na Pilipino na nahuli na lumalabag. Ang nabalitaan na natin yung ibang lahi mga par, no? So dahil nga siguro sa dami nila dito mga par, talagang mayroong mga pasaway, hindi lahat mga par, no? Pero mayroong mga pasaway talaga na nakapasok dito. So yun, sana mag-iingat tayo mga par, lalo sa ating mga kababayan, mag-iingat. And sana isipin din natin na hindi lang
tungkol sa pera o puro pera mga par, no? Kailangan nating isipin yung sa future mga par. Kasi kung may plano kung mag-apply ng ganun, ng PR, eh matakot ka na kasi talagang kahit sabihin mong hindi ka mahuhuli, pero pag natsambahan ka mga par, ay talagang wala na, talagang mahihirapan na. So yun, ingat lang mga par, no? So pasok muna tayo. So yun, shoutout pala sa mga nag-comment sa ating mga videos, tsaka nag-like, no? Medyo maraming like tayong na-receive mga par. So yun, ang sa akin lang mga par, paki-like lang sa ating video, like button lang. Tapos pwede rin kayo mag-comments. Yun, kasi para marami rin yung makapanood ng ating mga vlogs, and kahit papaano is tulong tayo, makabigay tayo ng awareness sa ating mga kababayan, yung mga nandito rin o yung mga papunta pa mga par, no? So yun, good luck sa ating lahat. And syempre, to God be all the glory mga par, no? Good morning, maraming salamat. So yun, pasok muna tayo kasi 6:30 na mga par. Yan, no? Uli. Yo mga par, uwi na tayo mga par. Tapos na yung trabaho, nakakaduli. And maganda ngayon mga par kasi hindi malamig. Saktong ano lang mga par, parang summer ulit. Lalakad din mga Pilipina rin galing dyan, oh. Aking building nyo dyan mga par, aming Pilipina dyan na trabaho, pero tingin ko mga agency yan sila. Yung kasama ko pala bukas sa trabaho, kasama ko sa trabaho pala bukas mag road test na sa G2 mga par. Kasi tagal na rin naman yung G1 niya 8 months na. So G2 na sa bukas. Tapos pag nakapasa mga par, may tiyuhin siya dito na sa Canada, matagal na may lumang sasakyan. Yun ang kukunin niya muna pang service. So yun, di ba? Maganda. Para tama-tama yung ano niya, kasi pa-winter mga par. Talagang maganda yung ano niya. Tayo naman mga par, yung G1 natin siguro next week, or kasi open naman daw ng Sabado mga par. Kukunin ko ng Sabado yun. Pinakamatagal na next week, baka next week Sabado mga par, no? Hindi mo na ngayon kasi may lakad kami Sabado. So next week. So kailangan natin eksama na yun mga par, no? Para magkaroon na tayo ng G1, kasi maghihintay pa pag naipasa natin yung mga par, maghihintay pa tayo ng 8 buwan bago tayo makapag G2 o makapag road test. So pag naipasa natin yung G2, saka pa lang tayo makaka-drive ng sasakyan. So, tama-tama pa rin yun, 8 months, next summer mga par. November, December, January, February, March, April, May, June. Next summer, pwede na tayong mag G2. Mag-ano mo na, pag naipasa ko pala yung G1, mag-ano na ako, magda-driving lesson ako mga par. So mga ano dito, automatic lang naman. So, siguro mabilis lang ako matuto yan. Marunong naman ako mag-drive ng sa Pilipinas mga par, no? Pero motor, hindi sasakyan. Pero siguro naman madali ko na lang makukuha. Magda-drive lesson muna ako para maturuan ako mga par. Automatic lang naman, ano lang naman, ganun-ganun. Pero syempre, sa tingin ko madali lang, pero iba pa rin yung nakahawak ka na. Ikaw yung nahawakan mo ba? Kasi syempre mas mahirap talaga yung, kasi kakapain mo pa yun yung ano mo, sasakyan mo. So sana ipasa natin mga par, no? Tapos para makapag G2 na tayo, and malay mo maka ano tayo ng sasakyan. Kung hindi man, kung hindi pa kaya ng budget mga par, hindi pwede na, hindi na muna.
depende yan kung kaya natin hulugan. Kasi hulugan mo yung sasakyan, may insurance pa, diba? Kung luma pa mga par, may maintenance pa yan. So titignan natin kung kaya ng budget. Pero at least meron na tayong lisensya. Yun ang pinaka-importante para anytime pwede tayo, diba? Kasi importante kung hindi man natin magamit yung, hindi man tayo makakuha, pwede naman ID yun, identification din yun, diba? Importante rin yun dito. So yun, ako may sakay ng bus mo pa, maya uli kwentuhan tayo. Hindi pala naka yun, Shepherd Young. Dito na ulit tayo. And dadaan tayo ng Walmart siguro ngayon mga par. Bibili tayo ng kape. Wala na tayong kape. Kape, toothpaste, saka tinapay yung pabili ni Mrs. So yun, daan tayo saglit doon. Dito na ako Shepherd Young. Ayun, sakto 96 bus. Ayun na, takbo 96 oh. Lapang sasakyan buo. May bababa naman yan mo. Takbo para sa pangarap. Aha, dito na tayo mamaya. Dito na tayo mga par sa STC. Dadaan tayo ng ano, Walter Mart. Walmart mga par. Dadaan tayo ng Walmart para bumili nung pinabibili ni Mrs. Doon lang naman yun. Tatlo lang naman yun mga par. Kape, kape, tinapay, tsaka nako, nakalimutan ko na naman yung isa. Lalahanin ko mga par. Dito naman sa cellphone. Kape, tinapay, tignan ko nga. Toothpaste pala. Toothpaste mga par. Kape, tinapay, tsaka toothpaste. So yan, antay dito. So ayan o. Mabalik tayo dun sa topic natin mga par, no? Yung talagang nang re-raid na yung authority dito sa Canada mga par. And yun, nakita ko rin sa ano yun, sa reels yata yun, na yung bus mga par, ang hinaharang na, check na yung ano kung may papel ka, kung ano yung status mo siguro. Nakita ko lang naman, hindi ko pa naman wala pa naman akong ano talaga na dito nakita talaga na nandun ako sa ano lang yun, sa Facebook mga parang sa reels yata yun. So yun, tsaka binalita nga may nire-raid na daw ng mga trabaho. Yun sabi 950 daw yung nahuli ng mga ibang lahi, hindi natin kalahi mga par. So sigurado mga par maghihigpit pa yan. And yun nga ang sabi, ang sabi nga ni Sir Ali, no? Pag yung sa election nga, yung ano ba yung sabi niya, na may pag nanalo yung isa, mas higpit pa daw yan, mas maghihigpit pa daw sabi. Matawag sa akin, hindi ko makilala, ito sasagutin.
Hindi ko kilala, 1-800 oh. Minsan kasi marami tumatawag mga par, no? Sino na lang tumatawag. Eh pag hindi mo kilala, walang naka number lang, huwag na nasagutin kasi sabi may scammer daw yan. Nakakatakot din, diba? So yun, daan muna tayo dito mga par sa Walmart para tingnan natin yung bibili. Mamaya na lang. Kaya bibili natin mga par, Colgate tsaka kape. Hanapin natin yung tinapay. Tinapay na lang bibili tayo. Yung sliced bread mga par. Yan, dito mga par. Yung tinapay naman dito. Lagi binibili ni Miss. 2.5. Yan, par, binili natin. Ba, tinapay yun. Ito. Yan lang bili natin, tas uwi na tayo. Maubos yung kayamanan natin. Ito na par. Ayan ba? Ulan. So, ayan mga par, ganun-ganun lang. Kabili na tayo. 3 lang naman pinabibili ni Mrs. Yung tinapay, dalawang balot yung sliced bread mga par, $5. Kaya lang, isa lang muna binili ko kasi baka hindi kasi mauubos eh. Minsan nagbabaon din ako nun eh. Pero baka kasi hindi lang makain mga par, sayang kasi. Pag naano kasi natatapon mga par, no? So ang pagkain namin, inaano namin na talagang hindi matapon kasi sayang eh, diba? Ang dami ngayong nagugutom mga par na ibang tao, diba? Kasi minsan pag hindi na natatapon talaga mga par, hindi may iwasan. Pero yun nga, may bili lang kami ng sakto lang pangkain ng mga 1-2 araw kasi lagi namang nasa labas, lagi namang trabaho mga par, no? So nakakabili. Tulad ko, araw-araw namang lumalabas, so nakakabili. So hindi kailangan bumili ng medyo marami mga par kasi lagi naman tayong nasa labas, diba? So iniwasan nating magtambak tapos hindi matapon, sayang mga par. Kasi si Mrs. naman pag hapon hindi na siya kumakain ng kanin, parang tinapay na lang kinakain niya. Hindi na siya kakain masyado kasi 7, konti lang din naman. Tulad ngayon, uwi ako, luluto ako ng lulutuin ko ngayon. Mag-udong daw kami ngayon mga par. Tuwing ko yung udong. May sardinas naman doon, nakakamiss na yung kasi nakakasawa na yung karne mga par. So nagkarne na kami, ilang araw na kami nagkarne. So mahirap yung laging karne. Parang masarap, masarap kaya lang nakakapanghina rin. Mas maganda yung may gulay. Kaya nga lagi akong, pag nag-adobo ako mga par, pinapatungan ko siya ng gulay sa taas para lang may gulay ako. Hindi lang puro karne. Problema, kami lang nga ni Mrs. Hindi kasi hindi naman kumakain ng gulay. Ano lang, gana-gana lang minsan makain, minsan hindi. Sabaw lang sa kanya, hindi siya kumakain ng karne, sabaw lang mga par. Kaya ang mga luto ko laging adobo kasi yun yung paborito niya eh, adobo mga par. O kung hindi adobo, sabaw, sinigang, tilaga, yan. May sarsa. Hindi ako nakakaluto ng ibang natin mga par kasi siyempre pag hindi niya gusto, magdadalawang luto tayo eh, sayang naman yan. Merong talaga na hindi siya makakain, yung itlog. Si Inday naman itlog lang.
Lutuan mo na siya ng omelette. Yun, ayos na yun. Kaya di rin ako nawawala ng itlog sa bahay mga par. Hello mga par, dito natin sa bahay na. Ayan, magluluto tayo mga par ng ano. Tingnan mo yung anong lulutuin ko. Udong. Udong to mga par. Galing pang Pilipinas yan, tapos may sardinas ako. Sarap niya. Diba? Udong, dala pa namin galing Pilipinas yan mga par. So, marami pa kami diyang ano meron pa kang isang balot. Inuunti-unti lang namin pag medyo namimiss namin. Yun, nagluluto ako. Pumunta na ako ng mga marami ng Asian store. Wala akong nakikitang udong mga par. Merong mga iba-ibang mga pagkain natin sa Pinoy, kaya mga bagong, mga pampaasim, mga pansit. Yung udong ang hinahanap ko mga par, wala akong nakikita. Ewan ko lang sa ibang store na Asian store, pero dito sa mga napuntahan ko, wala akong nakita mga par. So yun. Yun. So lulutuin ko lang to mga par, kasi pauwi na si Mrs. and gusto kong kumain ng maaga para di ba? Tulog na natin mga alas 9, medyo natunaw na yung kinain natin. Yun na mga par. Petsay na may sardinas na may diba? Siguro mga par, dito ko muna tatapusin siguro ang aking vlog. And we'll see you on the next one. Bye!